Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong pinaka-latest post ni Senator Ping Lacson sa kanyang official Facebook page. Dinescribe niya ang status of corruption sa DPWH. Pasalamat tayo dito kay Senator Lacson, Mayor Magalong, both PME graduates, talagang courage, loyalty, integrity. May pag-asa pa ang ating bayan habang nandyan si Senator Lacson and Mayor Magalong and of course the others. Sabi niya, description niya sa DPWH, nabubulok mula taas hanggang baba. Parang Itbulaga. Mula apare hanggang gulo. Ito naman is mula taas hanggang baba, makikita ang korupsyon ng DPWH. Ang ilang empleyado o junior officers, halimbawa, ay sangkot ang panibagong racket na paniningil sa mga kontratista ng hanggang libo-libong piso kada pahina ng mga opisyal at imbentong dokumento. Ito yung kanyang post sa X. Yung exact post niya, English ito. Boundless greed. Rotten at the top. Rotten at the bottom. Learning fast from their superiors. Even official and invented documents have become sources of ill-gotten income at the lower echelons of the DPWH district engineering offices. Yan, post po ni Senator Lacson. Tingnan natin ang mga kanya. So, simple lang yan eh. It's about leading by example. Kung anong ginagawa sa taas, yan din ang gagawin sa baba. Example, sa pamilya. Tingnan nyo, sa mga pamilya na magulo yung buhay o lifestyle ng parents, hindi maganda. Most likely, ang mga anak ganun din. Ang ama, lasinggero, sisigarilyo, nagbibisyo. Ang bata, yung anak nila, ganun nakikita sa kanyang amahan. Most likely, yung anak, ganun din ang gagawin. Okay, sa aming pamilya, kaming mag-asawa, we set the example. Wala kaming problema sa aming mga anak in terms of ugali, everything. Kung ano yung nakikita nilang ginagawa namin, example, yung pagtitipid. Nako, matipid ang aming mga anak. Na nakuha nila yung value ng mga Ilocano na kuripot. Hindi naman yung kuripot. Kasi yun ang nakikita nila, budget, example, mga bisyo. Nung lumalaki sila, wala silang nakikitang bisyo ko as their father. Kaya ganoon din kanila. Dito naman sa governance, ganyan lang din yan. Pag anong nakikita sa taas. Example, panahon ni PRRD. Hindi po santo si Tatay Digong. Meron ding pagkukulang. Kaya lang, korupsyon, nilabanan niya, naging platform of government niya yung korupsyon. War on drugs at saka korupsyon. Kaya, nag-set up siya, first day in office pa lang, 8888, isumbong nyo ang mga kawani ng gobyerno na hindi gumagawa ng tama. Within 6 years ng kanyang panunungkulan, open yung 888. Kaya takot gumawa ng kalokohan yung mga, nag-work out yung 888. Nagtayo siya ng Philippine Presidential Anti-Corruption Commission.
So, flood control projects, hindi naman sabihin natin na zero corruption or zero kickback. Walang issue ng matinding anomalya panahon ni PRRD. Ngayon lang. Ito, narinig ko sa mga contractor mismo. Meron daw kickback o komisyon panahon ni PRRD. Kailang 5% karamihan, ang pinakamataas daw hanggang 10% inaalaw. Yun ang narinig ko. So, 90% na iiwan na pundo, sabihin na lang natin, yung kontratista, ang ganansya niya, 10, 15%. So, nabawasan na ng 20. So, yung 80%, ibubuhos sa proyekto. Kaya, mataas ang quality of projects panahon ng build ng Duterte administration. Saksi ako mismo dahil yung farm namin papunta sa liblib na bundok ng Bukidnon, ginawan ng kalsada, ang ganda ng pagkagawa. Ang nalaman namin is hindi sila babayaran ng Duterte administration pag hindi makapasa sa quality inspection. At nakita ko nga, nung natapos ng kalsada, nagkaroon ng inspection, may mga portion sa kalsada na binakbak, sinira kagad ng kontratista dahil hindi nakapasa yung portion na yun. Ginawa ulit hanggang nakapasa sa inspection, then binayaran. Ganon, personal experience ko yan. May mga kaibigan ako nagbabanggit ng flood control project sa kanilang lugar na magandang pagkagawa dahil nga takot yung mga kontratista na isumbong ng taong bayan kung gagawa ng kalokohan. Ganon. Leadership panahon ng Duterte. Ngayon, anong ginawa? Binuwag ang Presidential Anti-Corruption Commission. Anong ma-expect mo ngayon na labanan ng corruption? So, again, it's about leadership. Kung anong ginagawa sa taas, susunod din yung baba. Again, naranasan ko yan sa serbisyo nung tinyente pa ko. Pumasok ako 1983, naabutan ko very low yung disiplina ng sundalo, maraming abuso. May mga commanders kami noon, naabutan ko gumagawa ng mga hindi maganda. Ako, tinyente, mga sargento, gumagawa rin ng hindi maganda dahil nakikita namin ginagawa ng mga commanders namin. But then after 1986 EDSA Revolution, nagkaroon ng Reform the Armed Forces Movement, kaya may RAM. Nang dahil sa magandang reform, sinimulan, malala ko, the late General Arturo Enrile. Saludo ko sa kanya. Sabi niya, let's do good, look good, and feel good. Yon ang battle cry ng AFP. Dahil sinimulan ng Chief of Staff, gusto niyang i-professionalize ang mga sundalo. Down the line. Hanggang ngayon, nakikita nyo na wala nang mga, halos bibihira na yung mga kalukuhan na nasasangkot ang mga sundalo because of leadership. Yun. Rotten from the top to the bottom. Salamat. At dumating itong si Secretary Vince Dizon. Saludo ako sa kanya. Talagang with him, matino, may mangyayari sa DPWH. Good luck po, Secretary Dizon. We support you. We pray for you na sana malinisan mo ang korupsyon sa DPWH. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Kakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila. Nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Ako sa area sa ni Manoy Ricky ang itamnan og kape. So gitabangan siya ni Manoy Boy sa pag-abono og mag-spray. So akong bisit. Abono sa kape ni Ricky, gitabangan nako siya pag abono. So muna ni ang itsura sa kape ni Manoy Ricky nga isa pa kabulan karong adlaw. Tagtunga-tunga sa kutsara sa duha ka bangag. Naa sa ibabaw ang bangag. So, isa pa siya kabulan, maayo na ang tubo.
O kami nga nananom og kape 26 na may kapamilya. O ang among tanom nga kape 12,105 na kasidling. So tag 25 pesos ang kada usa. Dako-dako na gid ang among napalit sa kape. Karon nindot na gid kaayo ang tubo sa among mga kape.